Okay. Kompleto ba yung gamit ko? Babalik ako sa anong tawag yan? Sa part-time, ayusin ko na yung dapat kong ayusin doon. Uy, ang ganda ng weather. Uy, ano ibig sabihin na ito? Palastek, ano to? Sinarangan na nila yung ano rito, yung daanan. Ayos. Yes, sir. If you want, you can put your car all the way inside. Your car, you can put all the way inside if you want. Parce qu'il y a beaucoup de clous là. Well, I'm gonna be back. I'm going to be back in port. Yeah. So ayaw niya ilagay sa sasakyan niya ron kasi yun, kita nyo ba, medyo marumi. So abalahin ko sila palagi pag pagpabalik ako. Yung ibang mga Quebecois kumbaga ma-pride ba. Kahit kausapin mo ng English, ayaw nila mag-English kahit marunong sila. Sinabi ko naman sa kanya magbabalik-balik ako, bahala siya. Kung ayaw nilang linisin yun, kasi linisin nila yun, makalalagay nila yung sasakyan nila ng maayos eh. Kaya lang ayaw nilang linisin. It's up to them. So balik tayo sa part-time. It's time to earn some serious money para may pang-travel ulit tayo, diba? Oh gosh. Buti lang sasakyan natin, no? Talagang reliable. Nagtaas na rin daw yung gas dito. Hindi ko lang alam kung magkano yung itinaas ng gas, kasi napag-usapan namin kahapon yung tungkol sa Tulip Festival na mangyayari dito sa Ottawa sa May. At nagpaplano sila Joby. Ito naman naikwento lang sa akin, no? Naikwento lang. Nagpaplano sila Joby na pumunta ron. Sabi ko nga, paano? Kaninong sasakyan ang dadalhin nga ako? Kaninong sasakyan ang dadalhin ka ako? Mag-aano daw sila? Magko-commute. Ay ko, bakit naman? May sasakyan. Mahal daw kasi yung gasolina. Sabi ko, gaano ba kamahal? Nasa $2 na yata per liter. Hindi ko alam mga treno. Wala akong idea kung magkano yung gas. Hindi ko pa nasisilip. Pero, let's see. Mas maganda kung pupunta ka sa Tulip Festival talaga. May sasakyan ka, di ba? I mean, hawak mo yung oras mo. Kung saan mo gusto pumunta, magagawa mo. Ang hirap ng kumbaga magko-commute ka, hindi naman parang Pinas doon na tayo ka sa kanto, may dadaan sa'yo maya maya. Yung ganon. Okay, ito yung sinasabi niya na masyadong malayo yung gap. So kailangan dapat ganyan lang, no? Pagkatapos bukod pa dyan ay eto, this one here. Yan. Tatakpan natin yan. So yan yung mga gagawin ko. Eto. Paano ba to? I think lang to kumbaga disabit lang yan dyan, oh. Nakahook lang dito. So yan ang dapat kong i-address.
manipis. 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 Ayan o. Hindi maganda itong nabili natin. Nabili ko pala. So dapat, ba't ganun pumusog? Dapat ganyan. Kahit doblehin ko. Palalo. Palitan ko na lang. Okay. Ito naman, naisip ko na instead tanggalin ko, lagyan ko na lang ng shim yung ilalim niya. I think okay lang kung lagyan ko ng shim. Yeah. Lagyan ko na lang ng ganito para hindi na ako magbaklas ng madami. So, ito yung pinutol ko na ilalagay kong shim doon sa bakal niya para lang lumiit yung ano niya, yung pagitan niya. Kasi parang masyado nang nakabuka yung ano yung bracket. Kailangan ko lang lagyan nito para umayos. Tapos lagyan ko ng silicone paikot. Yun. Ganda na isip ko. Okay, so nailagay na natin. Paano ba? Hindi pantay. Pero nailagay ko na ano. Kita nyo, konti na lang yung gap dito. So, eto, obra tong makapal. Matatakpan niya yung gap. Kaya yan ang ilalagay natin. Okay, tama-tama lang. So tapos na tayo sa part-time. Punta naman tayo rito ngayon sa bangko. May bangko nga ba rito? CIBC. May problema ako sa bangko ko eh. Ano to? May bangko nga ba rito? Meron. Okay, meron nga. Ang pinaka-importante ko palang dapat inaayos ngayon is yung aking filing ng tax. Munti ko pa makalimutan. Kailangan kong bumili ng ink para ma-print ko ang aking T4. Nang sa ganon, maasikaso ko na yung tax ko. Nang sa ganon, makapagliwaliw na ako. Makapagliwaliw eh, no? Oh gosh. So, ganun lang kadali yung ano ko, yung naging part-time ko, no? I mean, mahigit 40 days yata ako nawala, o let's say 40 days. Yung binalikan kong gagawin sa mga apartment is ayun lang. Wala nang iba. So, what, masyado ko bang ginalingan kaya walang back job? 'Di ba? Kasi naalala ko dati mga dreno nung nandito ako sa Plaza Codinage. Nung dumating ako diyan, syempre kumbaga ang daming gagawin, halos araw-araw may mga request, may mga dapat i-fix.
Tapos dumating yung point na wala na masyadong job request. Sabi sa akin ng boss ko, di maluwag ka na ngayon. Sabi niya, ganyan ang maganda. Kumaga, ginawa natin ng maganda yung mga job request. Kaya ngayon, nagbi-maintain ka na lang. 'Di ba? Nagiging anong tawag dito, nagiging proactive ka na lang, hindi ka na nagiging reactive. Maganda sana 'yon kung arawan ka o kung per oras yung bayad sa iyo. Pero kung nagbe-maintain ka ng mga apartment, maganda ba 'yon? Pero hindi 'di ba? Dapat talaga gawin mo ng tama yung trabaho. 'Yun ang pinaka-importante doon. 'Di ba? But anyway, let's see. Gaya ng sabi ko mga Andre, no? Pag bagong balik ako rito sa Canada, medyo ako disoriented ako. Parang, I don't know, katulad niyan, parang na itong mga nakalipas na araw, tulog ako ng tulog. Parang kino-compensate nung, alam mo yun, naiisip ko na, bakit ako tulog ng tulog? Saan ba nang gagaling yung antok ko? Pagkagising ko ng ilang oras lang, antokin na naman ako. Pag nakatulog ako, sobrang haba na naman. Hindi naman parang hindi yun yung anong tawag dito, yung normal na jet lag. Ano nangyayari sa akin? Wala naman ako sakit, wala naman akong dinaramdam, hindi naman ako nanghihina. Pag wala lang akong ginagawa, inaantok ako. Katulad ngayon, parang yung utak ko parang nagkakaroon na ng sleep hormones. Pag wala akong ginagawa, maya pag humiga ako na ito, makakatulog ako. Ganun yung nangyayari sa akin. Anyway, palagyan ko na muna ng ink tong itong cartridge ng may print ko para bukas magpa-compute na ako, malaman na kung magkano babayaran ko. Usually lagi naman akong bayad. Ulan ng ulan, sa linggo yata ang uulan Ano ba yan? Sabagay ganito pag spring ulan ng ulan Mas okay na to kasi snow ng snow, di ba? Nakaligtas na nga tayo sa snow kahit pa paano Oh gosh. Naman tayo sa plaza. Dito ako nagpapalagay ng ink dito sa plaza. Nagmahal na yata Baka 20 na Dati mura lang, parang 15 lang Ngayon hindi ko na alam kung magkano. Lahat ang mahal na. Wala nang mura ngayon. Mapapamura ka na lang. Parang biglang nagmura. 17.25. Parang mas mura ngayon kaysa nung ang gulo. Okay, kuha naman ako ngayon ng ng gamot ko sa allergy. Ang dami ko talagang kailangan gawin. Nakakalimutan ko na yung iba. Dahil nandito na ako, kuha na ako ng medication ko. Tapos balikan ko na lang. Kasi minsan matagal bago nila i-prepare. Dahil tatawag pa sa insurance yan. Kung i-approve pa ng insurance. So, abuti ng 30 minutes. Kaya ordering ko na ngayon. Para pag bumalik ako rito, kukunin ko na lang. Hi. I would like to order my medication, please. Telephone number? 514-619-0928. Yeah. By the way, can I update my phone number because that phone number is no longer what do you call this? Active. Yeah. Sure. I'll just come back for it. Okay, so we'll give you a call when you receive. Yes, please. Thank you so much. Have a good day. That's it. Tama-tama. Wala sila nung gamot. So tawagan nilang nila ako pag dumating na. Pumpano. Ba, mura ng pumpano
Talaga ba? $6? Kalahating kilo lang yata yung $6, no? Ano ba bibilin ko? Pompano? Paksiw? O yung ano? Yung anong tawag dito? Yung cream dory? Mas mahal yung cream dory, eh. Yung bibilin ko. Ayoko naman tilapia. Siguro pompano na lang. Oh. Mura. Salmon. Magkano kaya? Pompano na lang, pompano. Masarap sana isigang. Kaya lang natatamad ako magluto eh. Ito na lang siguro. Bili tayo ng ano. Dalawa. Yan. Thank you, sir. Magkano? $16.32 para sa dalawang pompano. Kung ipapaksiw ko to, kailangan ko ng talong at ampalaya. Naglalaway na ba kayo? Ako rin naglalaway na eh. Kahit papapaking ko lang. Eto, ang dami palang mochi rito. Hanap ako ng hanap na ito sa Japan. Ang dami pala rito. Chocolate rice cake. Ayan o. Wala, steak. Diba? Hanap ka ng hanap sa Japan ng mochi. Dito pala ang dami. Parang ano? Minsan yung parang ano, yung nagsawa ka sa karne na hindi naman sa ano peragaba ba, 'di ba? Minsan kasi pag puro karne yung kinakain mo, magsawa ka na. Maghahanap ka ng iba, 'di ba? Gulay o kaya isda na lang. Pag mga ganun, kaya gustong-gusto ko minsan kainin paksiw. Para ano ba yung palate mo, magbago ba. Eto kasi daming magtinda na ito ng talong eh. Ayun, eh ang kailangan ko ano lang, 2 piraso lang. Sa bagay pang ano na lang no, yung iba, pang torta. Ang haba din naman pag pinang torta mo. Pero pwede na yan. Hindi tayo makakabili pag puro tayo reklamo, di ba? Tas ang palaya. How are you, sir? רק רגע שלם. How are you, man? I'm good, thank you. How are you? Okay, Yep, all is good. Yeah. good. You say I'm like you. I come to do Yeah. enjoy. כן, שלו, אני שומע. אז אני אומר, כאילו, אתה יכול לעשות כאילו, רגע, זה יקר מדי, נגיד. Hindi maganda yung ampalaya איך nila. אני אקח את הברוך? Baka may iba. איך אני אקח? Yung boss ko rito sa plaza. Ito yung magandang ampalaya kaysa dun sa ano, kaysa dun sa isa. Kaysa dun sa isa. Alam, tingnan. Wala na laman yun. Wala na naman yung freezer natin. Ano ba i-defrost mo dyan? Ayan o. Ito. Okay, ano ba yan? Steak? Yes. Okay, sige, defrost mo yan. Ito, ano to, ito? Pang... Pang pinapaitan niya. Okay, sige. Pang pinapaitan, malastik ko na. Dati, ano yan, puno ng laman yan. Nung hindi kami nahihilig magbakasyon. Ay ngayon, puro bakasyon. Puro gulay na kasi ako. Hindi na. Puro gulay na. Eh di ba kami, mag-steak tayo.
Tingnan. Pa! Napakadami naman. Ba't ang liliit? Oo, ma'am. Ano yan? Yung gaya yung pili nila. Magkano bili mo rito? 120. 120, ilang piraso? Maglabas ka ng ano? Ilan? 4 o sige. Okay. O sige, ako'y magtatrabaho na. Ngayong araw, ang aking agenda ay makapagpa-compute ng tax. Dahil hindi ko pa nagagawa, kakabalik ko pa lang. So hopefully magawa ko yan ngayong umaga. Nang sa ganon, matapos ko na ba agad. Dahil mas malamang magbabayad ako. Yun ang sigurado ko. So may settle ko ng mas maaga yan, mas maganda. Nang sa ganon, wala na ba akong intindihin, isang bagay na yung natapos, magbayad o hindi. Hindi, magbabayad talaga eh. But anyway, yan ang gagawin ko mamaya pagtapos kong pumasok sa aking part-time. Saglit lang naman to eh. May nakalimutan lang kung tapusin kahapon. Doon pa rin sa bahay kung saan ko ginawa yung yung sink, kung saan ko in-adjust yung sink, doon pa rin eh. Nakalimutan ko lang, kagabi ko lang naalala nung tumawag sa akin yung yung may-ari ng building. Sabi niya, nagawa mo na bang lahat nung nasa listahan para sa apartment na yon? Oo, nagawa ko na. Tapos tsaka ako naalala. May nakalimutan ako. So yan yung babalikan ko ngayon. Tapos check ko rin yung mga ibinilin niya kasi may mga 2 bagay siya na sinabi na may sira daw yung wall sa may staircase papunta sa rooftop. Ano pa ba yung sinabi niya? Yung damo sa labas. Magdadamo pa ako. Nakalimutan ko pa yung pandamo. Ano ba yan? But anyway, let's see. Gawin natin lahat ng yan. Pala, syempre kape muna. Kape muna bago ang lahat. Sopas kayo dyan. Iyan may kasama ng tinapay meron pa tayong butter. Magkano yan? $6.60. Approximately mga 300 ba? No, mga 250 to 260 pesos. 250 to 260 pesos. Okay din yung breakfast. Kahit pa paano, uminit din yung sikmura. Masyado ka mataas. Okay. Masikip. Dumami yung tao rito mula nung na-renovate to eh. Ngayon, ang daming tao palagi. Business. Yan ang naiisip ko ngayon kasi yung mga barkada ko sa Pinas, business eh. At mas kumbaga, mas paano ba sasabihin, mas maganda pa nga yung buhay nila eh. Kahit wala silang maraming bagay, mas maganda pa yung buhay nila. Alam niyo yun? Dito masasabi mo ngang may bahay ka, may sasakyan ka, pero utang naman, di ba? Sila wala nga silang sasakyan pero may bahay sila. At wala silang utang. Maaaring kumbaga paycheck to paycheck, pero wala silang utang, no? At meron pang kumbaga meron pang may negosyo nga, nagpapagawa ng bahay. Kumbaga cash yung ginagamit niya, as in liquid yung pera niya. I mean, pwede mo rin gawin sa Pinas eh, di ba? Puro ko Pinas mga dre, ganyan palagi yung sinasabi ko. Mairita kayo sa akin, lalo na kung ang ganda-ganda na sa Canada, iniisip mo pa Pilipinas.
Hindi naman sa ganun. Kumbaga iniisip ko lang kung saan mas magiging maganda o maluwag yung buhay mo. 'Di ba? Dito, oo, madami kang may sasakyan ka, may kung ano-ano ka. Pero kung titingnan mo nga, kaya sabi ng mga yung mga foreigner na nasa Pilipinas, maliit lang yung kinikita ng mga Pilipino sa Pilipinas, pero parang mas masaya sila. Hindi sila masyadong stress out. Dito laki ng kinikita mo, pero pumapasok lahat yun sa bills eh, 'di ba? Karaniwan eh. Kung may sobra man, sapat na yun pang pambili ng mga extra, 'di ba? Pandamit, pambili ng damit, pambakasyon. So, wala lang. Naisip ko lang ba na kung ano lang yung mahalaga, kung doon ka lang magpo-focus, hindi mo naman kailangan ng marami, di ba? Hindi mo naman kailangan ng kung ano-ano. Nag-i-struggle ako sa pag-iisip kung paano ako magkakaroon ng stable na buhay na kumbaga nang hindi ako nagtatrabaho para sa ibang tao. Kaya nga nag-iisip ako ng ng pagkakakitaang maganda. Once na na-realize ko na oo nga, sisweldo ka, di ba? Pero yung basically yung oras mo hindi mo hawak eh, di ba? Hawak ng trabaho mo, ng employer mo. Ayun yung isang bagay na parang gusto kong kumawala doon. Ito pa yung nakakatawa mga dreno. Coincidentally nung bumalik ako rito sa Canada, nag-Uber ako, di ba? At yung Uber na nasakyan ko is, sabi ko, ito ba yung full time mo? Sabi niya, oo. Sabi ko, matagal mo na bang ginagawa to? Sabi niya, 7 years na. Pag nalaman mo kung paano kumita ng pera sa sarili mong paraan na hindi mo kailangan ng employer, hindi ka na uli, sabi niya, hindi ka na uli mag-a-apply pa ng trabaho eh. Yung 8 oras kang, let's say, nakatayo. Kung anong gustong gawin ng employer mo, yun yung gagawin mo. Sabi niya, dito sa ginagawa ko sa pag-u-Uber, anytime na gusto ko umuwi, uuwi ako. Kung sapat na sa akin yung kinita ko, okay na ako. Tapos sabi niya na mas malaki pa nga yung kinikita niya raw eh. Kumikita siya ng 1,600 hanggang 2,000 sa isang linggo. Sabi ko, sana nga fluent ako mag-Pranse, nang sa ganun makapag-Uber na lang ako. Hindi ako nagrereklamo sa sa buhay Canada. Hindi ganun. Ang iniisip ko lang talaga is paano ko mawala doon sa sa normal na iniisip ng ibang tao. May trabaho ka na, stable yung trabaho mo. Huwag ka na umalis dyan. Parang ganun. Ilang ulit na ba natin napatunayan walang stable na trabaho, 'di ba? At walang bulletproof na trabaho. Ewan ko, maraming magdi-disagree sa akin sa naiisip ko or what, pero wala, yun yung naiisip ko eh, diba? Yun yung gusto kong mangyari at yun yung hinahanapan ko ng paraan, ginagawan ko ng paraan na mangyari. Sabi nga nila, diba, ang definition ng insanity is umasa kang may ibang resultang kahihinatnan yung isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, diba? Trabaho ka ng trabaho, and yet iniisip mo na may ibang resultang kalalabasan yung ginagawa mo. Di ba? Ay, may kaya to? May upload ko kaya to? Kumbaga wala yun yung iniisip. Hindi tayo pare-parehas ng kagustuhan sa sa buhay natin, 'di ba? So wag nating i-apply yung buhay na gusto natin o yung buhay na meron tayo para sundan ng ibang tao. It doesn't work like that, 'di ba?
Masintabi sa marami. Pero ano kumbaga tagal ko na nagtatrabaho, no? Ilang taon na? Halos 30 years na. Mulat mo lang nagtatrabaho na ako. Naghahabol na ako sa pera. Naghahabol ako sa mga pangarap ko. And alam niyo yun, parang hindi ako dumating sa point na na okay na, tama na, nakuha ko na yung gusto ko. Hindi ganoon di ba? Laging may kulang, laging kulang. Gusto mo pa ng, you want more, di ba? More. So, gaya ng nasabi ko na dati na kung antayin ko yung panahon o yung pagkakataon na maluwag na ako sa pera bago ko pagawin yung mga bagay na gusto ko, baka hindi ako dumating sa point na magawa ko yung mga bagay na gusto ko, di ba? Kasi habang tumatagal, alam mo yun, yung responsibilities mo, tsaka yung dahil na rin sa inflation, di ba? Nagmamahal yung mga yung mga bagay, So habol ka ng habol ngayon. Sabi nga nila, yung naipon mo na yung 1 milyon mo sa bangko nung 2025, sa halip na tumubo, nabawasan pa. Parang ang equivalent niya na lang is 750,000 dahil sa inflation na nangyari. Wala na namang kakapuntahan itong sinasabi ko. Okay, part-time tayo. Okay, nandito na ako sa labas ng building. Ano sinasabi dito ng may-ari? Na yung damo raw, yung damo sa labas. Wala naman damo. Kung piniturahan natin, I think okay na, yeah, decent na. Hindi na siya halata. Sabi na may-ari, yung damo rito sa harapan, siguro marumi lang siguro. Ang dami cigarette butts, So bibili akong kalaykay, kakalay-kayin ko yan. Kailangan lang linisin siguro tong harapan. Ito, ano ba to? Basura. Linisin lang dito sa harap. That's it. Ito pala yung sinasabi kong ilaw. Yung ilaw ng elevator, ito. Yung isa kasi niyan, hindi ko masalpak na yung isang bombilya dahil sunog na yung kakapitan niya. So gusto kong palitan sana yung buong unit na yan, Kaya lang hindi ako makakita na katulad, hindi na ako makakita ng katulad niya. Baka palitan ko na lang ng LED kung sakaling pumalya pa to. Hello? Morning? Okay, wala siya. Nasiyahan kaya siya sa ginawa natin. I think so. Dito yung nakalimutan ko. Saan ba yung bukasan ng ilaw rito? Iyon. Oh gosh, ang dumi, diba? Ito yung nakalimutan ko. Tapos na yan. Ganun lang yun. Okay. Tapos na tayo doon. Ngayon, ano naman yung sinasabi rito na may tulo raw dito ng tubig. Dito ba yun? Wala naman dito. Kasi ito na yan rooftop na yan Pag yan ako dumaan,
Ito naman is, ay, shit. Ito pa yung sinasabi sa, malaki-laki to. Ito nga yata. Iniisip ko kung paano gagawin. Tapos na yung part-time. Ayun lang. Bibili ako ng bibili na lang ako ng kalaykay para kalaykayin ko tong dumi dito sa labas. Wala kasi ako nung leaf blower. Kalaykay na lang. Gaya na sabi ko yung part-time, mas madalas na madali lang yung gagawin. Pero yung siranding-ding, ayun lang medyo matrabaho kasi pag pag magbabaklas ka. Minsan mas gusto ko pang gumawa ng panibagong dingding kaysa mag-repair. Pero titingnan ko kung anong magagawa kong paraan doon, kung pwedeng plasteran ko lang yun. Kasi mukhang matibay pa naman yung dingding.